Hello guys, good morning. Happy Sunday. For today's vlog, magre-ready tayo na magsimba guys. Kaya gising ko lang kasi alam niyo na tuwing linggo nagsisimba tayo para syempre magpapasalamat, pagdasal, ganyan. Mahingi ng tawad. Kaya kailangan natin magsimba. So tara guys, mag-prepare na ako para sa pagsisimba natin. Guys, ngayon pagka naman ang ating mata, pagkagising, maliligo muna tayo dahil mamaya papakita natin yung ulit yung simbahan. Kita nyo na naman yun, pero syempre kailangan natin mag-vlog doon habang tayo'y papunta ng simbahan. Ayan, ikot ko kayo sa San Pablo City. San Pablo City guys. So tara, liligo muna ako, pero syempre hindi tayo magpapakita sa kay bay na mamaya ulit. Kailangan natin mahina lang yung boses kasi may natutulog pa. Ayan, so ligo muna tayo. Pulaga. Ayan, so fresh na tayo. So ngayon guys, mamaya ipapakita ko kung kaya kong dalhin yung sasakyan kasi titignan ko kung walang harang yun doon sa likod kasi minsan may harang kaya hindi ko mailabas. So mamaya sisilipin natin kung wala doon yung harang, and then kaya ko dalhin na doon yung sasakyan. Shout out kay Benny, dalhin ko yung sasakyan mo. Magsisipilyo lang tayo para mamaya na ako magkape pagdating dito sa bahay, and then para pag live natin mamaya go na. So tara, magsipilyo muna ako, bawal maingay. So guys, ayan, tapos na tayo magsipilyo, tapos na tayo tawag dito, magbihis, then tayo magpagwapa na pod, gamay lang. Yan, dami yung tara ko guys. Yan, so tayo magpagwapa kay gamay lang. Ayan. Ang gamit ko po ay Skinol. Sa aking beauty is Skinol, sapat na. Ayan. Ayan po yung gitara. Hindi po pala yan sa akin. Gitara po pala yan. Pinakaunang gitara dito sa bahay. Shout out pala kay Ate Monique. Wait ka na. Balik ka na dito, Ate Monique. Ayan, so ganito na ako guys. Wala akong ibang gamit sa mukha kasi ayoko pagdating ng panahon ay sira na yung mukha ko. Alam mo yung ano, yung naglalagay ng ga-apply ganyan. Pero sa pag-iingat ng food kasi nakikita yung ating gamit na sa taas, sa part na taas. So pala pag walang ano, ganito yung ginagawa ko. So, hair pin. And then ang next natin ilalagay sa ating mukha, sa ating napakakita mukha. Char. Ayun ako. Gamit ko guys, pants. Ayan. Ang hirap yung mga video ka pa, ma'am. Kunti lang, parami pala ang lagay ko. So, shout out para tayo sa ating mga nagpalipad kay Sir Jerry Hunter, kay kay Sis Winter Snow, ayan. Thank you sa inyong palipad, kay Spracky. Maraming salamat. At saka salamat sa lahat ng may connecting sa ka-challenge namin. Salamat po sa inyong lahat. Hindi ko maubos to. Ayan. Thank you po sa inyong lahat. At syempre ang ating ang Sintonados kasi hindi nila ako iniwanan. Diyan lang sila guys. Nakikinig lang sa ating live. At saka hindi ako iniwanan mo ngayon. Mga Sintonados tulad nila Sis Maricar, CCY, Sis Ana, Joy, Dark Angel, Kuya Dens. Ayan. Thank you sa inyo. Alam ko nandiyan lang kayo nanonood sa akin. And then syempre kay Sprack Attack. Ayan. So maglalagay tayo guys ng ng araw. Protection ng ating kasi mainit ngayon kahit wala tayong apply. Maglalagay pa tayo nito kahit wala tayong mga sa mukha natin. Mga nilalagay. Ayan. Shout out kay Ma'am Mofan. Isa sa founder ng Planet Sword. Pero alam ko, yung Planet Sword, matagal na po yan. Nung nag-challenge pa sila, dati, kay Idol Jumper. Kay Kabamas. Ayan.
Ayan din yung mga tumulong kay Kabangas. Shoutout pala kay Kabangas. Hindi na nakapunta sa kanya mga premiere. Ayan, pasensya na po. Busy-busyhan. So, hindi na tayo magkikilay kasi tinatamad ako magkilay. Ayan. Kung napapansin niyo po, maliit lang ang aming bahay dito, pero malaki ang kusina ko. Kita niyo naman yung kusina sa labas. Napakalaki. Pwede pa siyang gawaan ng 2 kwarto. Pero maganda yung malawak yung kusina. Hindi ka maganda ano sa ano. Meron na. Ay, meron pa lang. Wala na tayong pabangwa. Don Benny. Wala na akong pabangwa. Kailangan, syempre, kailangan natin pabangwa. Shoutout pala kay Han31 Vlog. Ayan. Shoutout sa iyo at maraming salamat sa pag-support mo sa amin lahat mga challenger. Kahit hindi pa kami mga challenger, nandiyan palagi. At saka maraming salamat sa mga kaibigan ko na nandiyan sila. Dumating, nakikita ko na sila. Daghang salamat guys. Sa Team Budol nandiyan din sila kanong pang second day ng ating live. Daghang salamat sa inyo. I hope na tuloy-tuloy ang support. Yun lang ako humingi ng favor sa inyo guys, sa mga naging kaibigan ko. Kung busy naman kayo, okay lang, no problem po. No problem. Basta at least alam niyo. Alam niyo may sinapak ako ngayon. Hindi karapat dapat pero tinatanggap natin. Hindi karapat dapat kasi syempre sumasahod na tayo. Ayun nga pala po, akala nila siguro pag sumahod ka na sa gusto ko lang sabihin, akala sila na pag sumahod na tayo sa YouTube ay napakalaki pera. Hindi po, mga small YouTuber lang kami. Nasa kumbaga sa mga big YouTuber ay mga sikat eh, syempre million ang kinikita na ngayon. Eh tayo, centavos lang. So ito guys, tuwing naalis ako din natin ako talaga. Ito yung nag-protect sa protection bilang isang mananampalataya ng Katoliko. Alam niyo yan guys. Kailangan natin may protection sa ating araw-araw na gawain, araw-araw na lakad. So tayo na guys at tayo ay late na para makahabot tayo mamaya sa ating vlog, ating live. So, pasensya na kasi medyo magulo yung ating vlog ngayon. Bulo-bulo kayo kung lobby. Oh, grabe. Para siyang gidas magan. Wala siya gidas magan guys. Yung ganun. Sige lang ay. Pero okay lang ba? Naya. Wala siya gidas magan. Oh. Mga diling natin siya. Silipin muna natin ang sasakyan. Tayo na magsimba. Let's go. Dali natin tong galon. Pag-iigib tayo guys. Taka. Naya na kita linisin ha. Yun yung sasakyan. Hindi ko magamit. Kasi may harang na motor. Hindi ko naman kaya yung motor. Yan, so tara guys. Tayo nang mag-igib. May motor guys. So. Tingnan natin kung kayang i-atras. Atras. Pwede pala i-atras. Pag ganun. Nawag na nga. Ayos na ako. Parang may tubig pa are. Yan, mga batuta. Ginulo nyo na naman yung bato. Nandyan po. Eh, hindi ko mapaatras. May motor, ayun. Hindi ko mapaatras, may motor. Daling ko sana. Opo. Yan, hindi maglakad na tayo. Hindi madala eh. Tara guys, tayo sa paradahan.
do this, let's do this. Walang tricycle. Taxi! Let's go, let's go. Simbahan! Paano ako dun sa Igiban ha kay Konse? Saan po ba? Dito sa kakaliwa, kakanan tayo. Diyan, kanan tayo kay sa bilihan ng tubig. Iwanan ko muna doon. Yan, dyan na sa may kubo. Tao pa! Agay. Iwan na yan. Huli na yan. Iwan na. Tayo, ma'am. Simbahan. Tayo na pumasok. Pasok na tayo.
Ayun, meron akong Eh, pinarado yung mga motor, singgay. paano na ha? Are, nabili akong kandila. Siya na nagtutusok lagi. Ayan, so dito na tayo simbahan, guys. Noong panahon ni Diyos, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at mananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi sa inyo ang babae ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magbibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hindi pa sa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inalin-alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaalin ko kayo mga kaibigan. Sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama,
Sa daw sa pagkakamanis na kataga o santa ng ating makakulugan ay ang katagang ay ng Diyos. Well, alam natin na ang pag-ibig o ang salitang pag-ibig is the most used and abused word in the English language. O sa Tagalog, ganun din. Pero mas English yun. Dahil ginagamit sa mga songs, pelikula, drama, ito po ano na, napakaraming awang na na yung mabilang sa mundo. Sumalit, unfortunately, abused. And misunderstood sometimes. Ang ating gospel sa mga ito, isang magandang pagkakataon upang liwanagin natin ano nga kaya ang pag-ibig. Tatandaan ninyo mga nalipas na linggo, ang ating gospel ay tungkol sa The Good Shepherd. At doon, binibigyan tayo ng pagkakataon na kita ano ang posibilidad ng ugnayan sa ating Panginoon Jesus. Sa Good Shepherd, obviously tayo dapat alagaan. Kaya ginamit ng Panginoon tayo larawan ng tupa at pastor. Dahil ang tupa pala, bilang tayo, napaka-fragile na kailangan wala silang kailangan ng pagkakas sa sarili. So, ganoon ang pinakita sa atin ng Panginoon. This is tayo bilang mga nilala. We are basically weak, defenseless, and we are, in a way, helpless and rebellious. Kaya ang sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Kaya lang tayo kung isang lakas na kaya ko yan, yapang na lang yan. Sa kalagang, sa totoo, lahat ng bagay na tayo, kaalaman, bugal, kalakasan, bigay ko ng Panginoon. Free of charge na bigay sa atin. Sometimes we tend to forget it. Anyway, and then pagkatapos na natin sa the imagery of the vine and the branches. Sabi ng Panginoon, ako ang puno, kayo ang mga sapa. Manatili kayo sa puno sapagkat sa sandaling maputol ang sama, matutuyo ito, hindi na ito mamumunga at hindi itatapon na lang sapagkat wala ng sila. So that's another image natin na dapat connected natin sa Panginoon. Kaya sabi na, stay connected with the Lord. Kung paano tayo lagi connected sa internet, hindi na naman ako wala ng internet para hindi ka maandang ng mundo. Pero kung isang phobia na yung phobia, non-phobia, is means, pag nawala yung signal, nawala yung internet, wala yung telephone, ako ay nagkakaroon na ng aking anak. Hindi ako connected, ano mangyayari sa akin? Sakit yun, sakit yun. Kapatid, baka mamaya na sa sakit yan. Pero, sinabi natin, stay connected with the Lord. We should be afraid every moment na tayo mag-disconnect sa Panginoon. Sapagkat pinag sa sandali tayo mag-disconnect sa Panginoon, ay simula tayo ay makapaniwala. Now this time today, sa ikaaling na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, nagkakaroon ko yung Panginoon. Rather, hindi ngayon just lumalarapan. He is inviting us. He is commanding us. Love one another. And then ang sabi ng Panginoon, He went beyond. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo nakakalitin sapagkat ang hindi alam kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Hindi kami pinupuli ko ng mga kaibigan. Halimbawa, ano lang
tayo mag-edit. If isang araw ay bigla kami nag-isip sa note o isang text at ang sabi ng mayor o president, this is my number. Call me. I want you to become my friend. Hindi ka naman tulong. Sino ba na daw? Gusto na yun ako sa president. Gusto ko maging sino ba naman ako? O, di ba? Nagiging ako na siya hindi. Sino ako? Ang mga kaibigan. The very first one. Nag-alok ng pakipagkaibigan sa akin. Lord, si Dada ang Panginoon mismo. And we realize that, of course not. Kasi hindi naman tayo minsan talaga nagbaba sa Panginoon. Hindi naman tayo sa atin. And we are missing a lot of things. Hindi pala kung dati ng Diyos na ating sinasamba, kung creating everything, kung tayo ng lakas sa Panginoon, is now telling me, I want you to be my friend. Katulad po ng lahat ng aking pagkaibigan, is a two-way traffic. Ibig sabihin ng two-way traffic. Hindi one-way, bakit sinabi natin one-way, one-way, sa lahat. Hindi mo dahilan, kaya mo one-way. Anyway, so kung sinabi natin two-way, sa libunan mo, yan ang pag-ibig. Lahat ng pag-ibig ay two-way traffic, maging pag-ibig natin, bakit pag-ibig natin sa Panginoon. Ano yung sabihin ng two-way traffic? Ang Diyos nagmamahal, ang nagmamahal sa akin. God never ceases to love us. He will never get tired of loving us. Kahit tayo isang tamak ng kasalanan, mahal pa rin tayo ng Diyos. Di ba ang sabi niya, hindi ka magpalipat ng hanapin ng mga banal, kundi hanapin ng mga makasalanan. Can you imagine that? Yung pang makasalanan has differential love from the Lord. Ang nangangailangan ng mga tao ay hindi ang malusog, kundi ang bisig. So, maganda sa araw nito. Doon sa bahagi ng Diyos, anong problema? Ang dulay pag-ibig, pag-ibig ng araw. Kailan ba tumigil na sumikat ang araw? Ako sa gabi. Diba? Ito naman na total eclipse. Solar light. Yes. Sa ilang bahagi ng Amerika. Sa ibang isa. Ang tao. Few minutes during daytime, nagtagdilim. Well, mga bilig ng mga kapatid, maganda siguro tingnan natin ang natawa ng Diyos bilang araw na hindi pinitigil sumika. Pero bakit dumadating sa atin ang dilim ng buhay? Bakit may mga pusikit at dilim at gabi dumadaan sa atin? Sapagkat maaaring may umahakal sa liwanag na nagmumula sa Panginoon. At yung umahakal na yan ay walang ibang yung mga sandali na gumawa tayo ng mga bagay na hindi na pinagulugan, yung mga bagay na lihis sa kanyang kalooban, yung mga bagay na lihis sa kanyang kautusan. At sino ay kasalanan? Magsisisi, Lord, ikaw lang yun, ako lang yun. So sa mga yun, doon sa tinatawag natin, two-way traffic of the love of God for us, the friendship that He is trying to offer to us. Tayo dapat pag-usisa, ano ba ang problema, ano ba ang pag-aaway. Let me present you at yung bagay ng pagkakutulong para yung inihanan na pakikipagkaibigan ng Panginoon ay aking mapayabong, kung dahil matanggap, mapayabong, makatiba. Number one, napakahalaga po sa isang mananampalataya na siya ay mayroong malalim na buhay panalangin.
It is not enough to believe and say, ako may naniniwala sa Diyos. Ako hindi atheist, may atheist na yan. Hindi po mga ano pa. Wala news. Iilan na po yung barkada nila. Pero marami sa akin ang gumamit ay practical atheist. Ano ba yung practical atheist? Yung sinasabi ng Biblia. Kumbaga, sabi na natin, ito ba yung kabit ng ulang lang naman? Lubak ng bibig, kapit ng bibig. Sabi sabihin, we profess we believe in God, but the way we live, wala akong hindi sa akin, wala akong natatakot. Hindi wala akong kababa, dahil nakikita din sa itaas, lahat na ating mga napapagularan na sa itaas, so, many times, we can rather be practical atheists. We profess we believe, we don't live as if we believe. Yun, ang ibig sabihin. So, kapag ganyan ang takbuhan natin ng buhay, definitely, we can never be a friend of God. Of course, He always invites us to be His friend. As I said, it takes two to tango. Ibig sabihin, kapatid, ikaw na, nagdala ko ng laba, ikaw naman, nakadama na ito, ikaw naman. Yun mo. And the first move, as I said, is, siguraduhin ko, meron tayong buhay na marami. Ano ba yung buhay panalangin? Kung gusto mo magdasal sa pagkakala, marami pang Maria, etc. Alam, buhay na kayo simula ka ng tayo. Okay, meron tayong tinatawag na grace of prayer. Ibig sabihin ng grace of prayer, iba-iba pala ang panalangin. At kadalasan tayo na sa elementary stage of prayer. Di ba pag kayo nag-aaral, hindi naman mananatili na sa elementary. Di ba gusto mo mag-graduate ka, mag-high school, mag-graduate ka, mag-college. So, marami sa atin, hanggang elementary sa buhay pa na. Bakit ko sinabi? Yung tayo na pagkasal ng mga formula of prayer, hindi memorize. Hindi mo mahalaga. By all means, napakalimutan. These are the things that we say sapagkat yun ang mga dasal na isang mga naman sa atin. Imagine, ay connected. Kung paano nagdasal ng tao, 1,500 years ago, ang mga Katoliko, ganun din tayo nagdasal. So we are not separated from them. We are in union with them. Pero, mag-meron tayo. Hindi meron tayo. Ang tawag ko nila, personal prayer. Hindi formula of prayer. Yung formula, nagkakasal lang yan, ibig ko. At pwede na tayo pa, ano yun? Ako dati mayroong dalawang linggo, mahina. Wala sila yung parang, yung mahina, magaling. Nakakabuo ng talagang phrase, nakakaano ng happy birthday, ibig yun na. Pero alam mo, yung bang ibigin na kung gawa mo sinasabi niya, I don't think so. Yan yun. Pero pinakakakot ni Kata. Kung parang tayo mga na-comment, we relay. And that is sometimes the problem. We just stop on the level of that formula of prayer, vocal prayer. Kaya yung parang, itaas na lang yung level lang kapatid. Ano po ba yung personal prayer? Pag sinabi natin yung personal prayer, now you use your own words. Galing sa akin. Galing sa aking puso. Galing sa aking isipan na sasabihin ko sa Panginoon. Yung aking nararamdaman, siyang ibinabahagay ko sa Kanya. Siyang sa mga magkaibigan. Hindi kayo mapagpaligtad ko ng inyong kaibigan at pinagsabi kayo mga temporals po.
niya nagbibigay sa atin ng regalo. Nagsarili niyang buhay. He died for us. And He continues to give us His grace. Pero ito naman ito, ano ba ang regalo na binibigay mo sa Panginoon? Baka tayo ay lagi na lamang kung nag-singin. Wala tayong binabalag sa kanya. Meron ba akong pwede ipalag sa Panginoon? Yung bawat pagkilala mo sa kagandahan ng Diyos at yung mga biyaya na nagkaroon sa iyo, na ginagamit mo ngayon para sa kanyang kapulihan, yan ay isang huli ang pagpapalik ng regalo sa kanya. Ano ba? Ito pala yung magaling umamit. Kung kailangan natin simbahan ng Panginoon person, hindi lahat naman ito umamit. Baka yung malaking mo dyan, pag-umamit na ako ng takatisan. So, mas takatisan, alam mo, nangyari. Ibig sabihin, wala sa todo. Pero, makapangyarihang Diyos, Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, tuloy natin sa buhay ang aral ng buong Panginoon. Salamat sa Diyos.